malapit ka na mahoyo. La 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 long yo. Stop, stop yo. Ising muna bago go. Sa feed na FB may kwento na naman. Usap-usapan online, mabilis kumalat dyan. Payaman chalik, simula ang lahat. Pero bulsa'y umiiyak sa unang paalam, scam agad. Mga pangakong sinabi parang kanta sa bata. Parap, parap, Jack and Jill vibes. Pero bato pala ang dala. Parap, parap, parap. Isang click, dalawang share. Teka muna, totoo ba yan pare? Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, sabi sa screen pero maraming naloko. Oops, next scene. Si Norman Mangusin ang laman sa balita. Sa memes at comments, halo-halong salita. May hamon na parang laro sa perya. Pero rules ay malabo kaya ingat bata at tita. Ring-a-ring o roses, paikot ang kwento. Sa dulo ng rhyme, laruan ay kumpleto. Matoto ba to? Check mo muna. Safe ba yan? Basahin lahat. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, bukang bibig palagi. Sa bastos na bunganga kaaway dumarami. If it's too good to be true, I can't take my eyes on you. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, donut ka panigurado doon sa kulungan. Iyak-iyak iyong pagsisisihan, iyong pagbabayaran kung hindi mo pinagsisihan. La 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 go. La 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 go. La 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 go. Maoyo ka na ulaong go. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na ang lumabas ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ngayon mga ka-plastic ay ang season 4 na kung saan ay si Norman Mangusin ay wala na po siyang maiuto na mga matataas na tao. Kaya ginagawa na lang niya ay sinisiraan na lang niya. Kagaya na lang ni LTO Yusek Lacanilaw, Marcos Lacanilaw. Siniraan niya. Pati si Boss Kalinisan, mga ka-plastic, pati yung mga Napolcom, PNP, NBI, lahat binabastos niya. At ito naman, ang pinakamatindi ay ang sarili niyang pamilya kuno, ang pamilyang Marcos ay sinisiraan din niya, mga ka-plastic. So ano ang ibig sabihin nun? Sa lahat na lang ng mga pinagsasasabi niya ngayon, sinisiraan naman niya kapag hindi niya kayang mauto. Even si Corina Sanchez Rojas, Manny Pacquiao, ay sinisiraan din niya. Maging si lahat ng mga opisyal ng gobyerno, ang mga malalaki o elite, mga ka-plastic. So anong ibig sabihin nun? Isa lang naman yon, mga ka-plastic, sa mga patutsada niya na hindi na niya kaya talagang mauto ang isang tao. So panoorin natin ang kanyang Aquapana endorsement. Yung Aquapana niya, hindi niya malaman kung paano ipopokus, mga ka-plastic. Dahil sa makitid yung utak niya, pati yung kanyang camera makitid din. O yun, ipopwesto niya. Yung ulam, maranyang ulam, maranyang Aquapana, hindi niya malaman kung paano niya itututok. Yan na. Oo, nilapit pa niya, hindi niya mapokus. Ayan. Wala siyang choice, binalik niya sa dati. Ito na naman ang ating patay gutom na bida. Kung maghain ay parang nasa squatter area lamang. Ayan, tokwat baboy yata yung kanyang ulam. Kain po tayo. Hindi, sige, busog pa ako. Sarap. Sarap ba ang libre?
Aquapana Toscani. Yummy. Sarap oh. Chinapstick na, kinutsara pa. Malaman kung anong gagawin sa buhay. O, chinapstick, kinutsara. Yan ang mga mukbang, mga kaplastik. Hindi malaman kung paano kakainin ng dekalibre na pagkain sa hotel. O, di ba? Chopstick, sabay kutsara. Ang bobo talaga. Alam mo mga kaplastik, sa very common sense na lang na pwede naman niya kutsarain yung ulam. Di ba? Naghain muna siya ng ulam. Nilagay niya doon sa pinggan. O, di ba? O, pinapahirapan niya yung sarili niya, trying hard to the max. Bullshit. Sige, paglaruan natin si Norman. Malapit na ang nalalabi niyang February 24 na kung saan ay malilitis na ang kanyang katapangan. Tuloy mo lang yung pagcha-chopstick mo tapos ikukutsara mo rin. This. Mukhang tanga oh. Cha-chopstick, de-directa rin naman niya sa bunganga. Bugok talagang nila lang. May kutsara na, may chopstick pa. Masarap talaga dito sa Marinduque. Wow. Lolokoy mo rin yung mga tao dun eh. Dito. Lubos-lubosin mo na yung paglamon mo dyan dahil hindi na yan nakakainin mo. Oo naman. Ang laki naman yan. Ha? Nag-iisa lang akong kakain. Pakita nyo naman to. Sarap nito. Nakilang patay gutom ka eh. Lapo-lapo tawag dito. Sige. At isa dito kami kaya. Yan ang bagay sa'yo. Patay gutom ka eh. Mare, Laki ng sandok. saluhan mo na ako, Mare. Awa. Tignan mo ang hinain sa akin ni Congressman, no? Ayan ka na naman sa assuming. Lapo-lapo. Tsaka yung mga yan, no? Ewan ko kung sinong congressman yan. Si Kong Ray ba yan? Gaya nga ng sinabi ko sa recent contents, si Kong Ray ay hindi ka tinuturing na pinsan. Diba? Pero welcome ka pa rin sa Marinduque dahil patay gutom ka eh. Ito, laki, oh. Oh. Tapos yan. Oh. Buhay ka na naman sa dekalibre. Libreng-libre. Ganyan, no, talaga yung pagkain ng mga patay gutom. Oo. Inamin mo nga. Talaga, inamin mo nga. Lapo-lapo. Lubos-lubusin mo na yan. Dahil hindi mo na makakain yan sa loob ng kulungan. Sayusin mo na yung buhay mo. At napakasarap. Makahiya. Toscani. Aquapan. Sponsored.
Basahin natin yung comment. Lamb. Sabi ni Simang Lang Malakas, yung hindi hindi mapakali, paano iyayabang na sa mesa niya. Tama nga. Kasi di ka libre, patay gutom eh. Nabubuhay sa libre. Ginawang dama yung ako. Teka lang ah. Ginawang dama yung aquapana. Talagang piniplex ang aquapana niya. Haha, Diyos ko, parang first time lang kumain ng ganyan. Ganyan kumain ng mga first timer, makakain lang sa class na resto, may class na sa pagkain, excited palagi, mag-flex, kakaawa, trying hard. Ah, di ba? Ginawang chess yung aquapana eh. Ngayon lang ako nadire sa panood ng mukbang. Paano ba naman? May chopstick na, may kutsara pa. Di ba alam mo kung paano niya kakainin yung kinakain niya? Enjoyin mo na ha. Baka sa mga susunod na araw, iba na ang kakainin mo. Malamang, hindi na magkaintindihan kung paano iyayabang ang pagkain niya. Alas lahat, iisa lang yung comment. Talagang gutom na gutom, patay gutom. So magtungo naman tayo sa ginawa niya, kung paano niya salaulain ang saan na ba yun? Hanapin ko lang. Ito siguro yon kung paano niya sinalaula ang table napkin na naman dyan sa Marinduque. Patay gutom ka raw. Oo nga. Ganito kasi kumain ng patay gutom. O order ng isang lapu-lapu na 1 kilot kalahati. O order ng kalahating kilong lamb. Sauté with chili. Tapos truffle fried rice. Tapos ang dessert ko, mango sago. Tropol. Tapos ang soup ko, sweet and sour. Tropol. Sour and spicy. Yeah. Titikman ko lang lahat. Finish na. O, di ba? Sabi ni Tito Luma, Kadiri. mabuhay ka sir, napalaking tulong ang ginawa mo sa mga mag-aaral at sa mga guro sa Marinduque. Hayaan mo yung mga pumupuna sa'yo. Walang mukha. Oo nga eh. Salamat po, Tito Luma. Patay. Di ba? Ganyan ang mga galawan ng mga patay gutom, mga kaplastik. Kung paano niya salaulain ang mga utensils dyan sa resto. Di ba? Hindi pa rin siya nadadala. Maging sa Sheraton Hotel, ginawa na niya yan. Ngayon sa Marinduque naman siya nagdugyot. Talagang ipinapamukha niya kung paano siya maging salaulang nilalang sa mga elite na restaurant. Hindi ko alam kung bakit pinapayagan ng restaurant yung mga ganito. Kasi di ba na-content ko na to recently about dito, yung tungkol sa pagiging salaula ni Norman Mangusin. Na dapat maging aware naman yung mga nag-aayos o mga naglilinis. Isipin mo na lang yung mga susunod na kakain dyan, mga kaplastik. May possibility na yung mga nag-aayos ng mga utensils na yan, especially sa mga table napkin, hindi naman
totally nalilinis yan mga kaplastik eh. Hindi talaga. Ang washing machine, umiikot lang yan. Pero hindi nakukusot yung mga sipon. So kawawa naman yung mga susunod na customer ng restaurant na yan. Na makikita nila kung gaano nila sinasalaula ni Norman Mangusi ng kanilang restaurant. Hindi ba kayo naalarma na sa Sheraton Hotel, ginanyan din niya? Tapos ngayon gaganyanin naman niya yung Marinduque? Kung saan man hotel yan o saan man restaurant yan? Nakakadiri. Tropol na tropol. Truffle na tropol. Halata namang patay gutom eh, walang alam. Ngayon lang ako nakarinig ng soup, sweet and sour. Di ba wala namang alam yan eh. Trilyonaryo na walang alam. Walang nagko-comment about dun sa ginawa niya. Ayan o, sabi ni Mon, suminga na naman ng... Diba? Parang ngayon lang nakakain ng ganyan, lagi nakapost. Eto, ba't kaya nakabidyo pa ang pagsisinga, kadiri kasabay kumain? Actually, maganda nga yung ginawa ni Norman eh. Kung hindi niya pinakita yon, sigurado, kawawa naman yung susunod na gagamit ng kanyang table napkin. Kontaminado na, sinalaula pa. Maaari pang magkasakit yung gagamit nun. Yan, finish na. Suminga na eh, nagtorotot pa. 'Di ba? Kadiri na yung restaurant na yan. Punong-puno na ng bakterya yan. So magtungo na ngayon tayo, bago natin talakayin yung paninira niya sa pamilyang Marcos, ay magtungo muna tayo, balik tanaw sa kanyang mga sinasabi about sa pamilyang Marcos. So, to, panoorin natin to. Hello? Boss, Hello? boss. Talagang pinanglanan mo na si Amy ha? Senator Amy nga lang, hindi ko na binuong Marcos. Ito namang mga vlogger mo, pinaglalagay, Senator Amy Marcos, humingi ng 10 milyon kay FLM, ganito binigay. Hindi, ganito yan. Wala ka pinangalanan, pero pagka dinikpit ka, isa lang ang sasagot ka dyan. Hello? Opo. Andun ako sa bahay eh, nung nag-prepare kami ng pera ni Boss Eftel eh. Yun, sasagot mo. Hinatid pa namin yung unang 5 million sa sa Pigidara. Pagka sabihin mo, opinion mo yan, nasasaktan na ako sa gusto. Ano? Pag tinanong ni Beth, wala ka naman dun, bago ka lang. Anong wala? Ako ang unang sekretary ni Boss. Hindi lang ako magpakilala. Bago pa kayo dumating, kamo ni Aida. Hindi mo. Ako unang sekretary ni Boss bago pa kayo dumating ni Aida. Kaya lang ako umalis dahil yung anak ko Nagpuntis ako. Hindi, nagkasakit yung anak ko. Si Lucas, nagpaalam mo. Kaya ang pumalit sa akin, si Ara. Yun, pumalit sa akin si Ara. Tapos nung nawala si Ara, si Tricia. Tapos wala si Tricia, bumalik ulit ako. Diba? Ayun ang sasabihin mo, parang wala akong alam dyan. Kung baga opinion mo yan, nandun ako. Pati yung pagkain nyo ng lunch sa Stone Grill. Ni Ivy, alam ko. Anong taon yan, boss? Ha? Anong taon? Ano na? Anong taon? 2019, before election. Okay. Diba ang election May? May. Ayun, April 2019. Okay. Tsaka yung video nga ni di ba, ni Tatay Digong kumakalat ngayon, yung si Amy daw, nagbigay sa kanya ng pera pero inutang lang. Napanood niya na yun?
Hindi pa naman. Basta wala ka lang dyan, basta ikaw, opinion mo yan dahil nasasaktan ka na. Sige na. Okay, sige. Opinion mo yun. Siyempre, nasasaktan ka, mahal mo ko, di ba? Opo. Oh, yun. Di ba? Okay. Okay. Okay naman kayo nag-usap. Opo, okay naman. Oh, sige na, bulahin mo na yung mga tao. Okay? Okay po. Hindi ko alam kung sino ang kausap ni Norman Mangusin that time dyan. Ang sinasabi, pinapakalat daw ng mga vlogger na 10 million daw ang inutang ni Norman Mangusin o ni Amy Marcos kay Norman Mangusin, mga kaplastik. So hindi ko alam kung si Yamatan yung kausap niya dito. Kasi wala naman akong ibang alam dahil yan ang kanang kamay niya right hand woman niya yan eh. Kaya yun. Dito na nagkakaroon ng parang pambubudol niya sa mga elite na tao. Na ina-assume niya na may utang o may atraso yung mga elite na tao ay Norman Mangusin dahil katunayan daw ay pumunta daw yung mga gadzol ganyan sa kanyang lugar na kung saan ay sinasabi niya na umutang di umano itong Senator Amy Marcos. At meron pa po mga kaplastik. Ito. Panoorin natin to. Alam nyo, ayoko naman paglokohan kahit kanina. Yung 10 milyon na hiningi niya, si Yama nag-withdraw nun. Una ko inutusan si Yama sa PNB Eastwood, sumunod sa Security Bank Eastwood. 5 million yun. Bago kami kumain ng lunch sa restaurant. Baryang-barya yun. Yung 10 na yun. Nagkwenta-kwenta yun. Ngayon, kukwentahin ko lahat ng binigay ko sa kanila. Tinulong ko sa kanila. Baka ultimo brak panty nila yung maubos sa Casa Sanla, hindi pa sila nakakabayad sa akin. Wala na, pagod na ako. Ayoko na ng ano. Puno na rin ako. Hindi ako nagagalit sa kanila. Kaya lang, gusto ko lang malaman ng tao. Wala akong utang na loob sa kanila. Buha ka ng ina. Huwag silang magmayabang sa akin. Wala silang mukhang iharap sa akin. Ang nipis ng hiya nila kapag nagsalita pa sila ng pangit sa kanila. Wala rin ako sasabihin pangit sa kanila. Sila naging bahagi ng buhay ko. Sila yung naging dahilan kung bakit nagkaroon din ako ng courage. Pero ang hindi ko na lang matanggap isa eh. Hindi ko lang talaga kayang tignan yung ating mga kababayan na magkakandamatay sa hirap, sa kagutuman at sa karimlan, sa gitna ng pandaigdigang sakuna. Actually, ayaw pa nila akong lumabas eh. Wala na, hindi ko na lang mapigilan sa sarili ko. O tapos, Marami pa. ano, Marami nga lumapit sa akin ng mga broadcaster. tulad ng, Isang hingi lang, bigay agad ako. Katulad Ng ano? ni Corina Sanchez. o ano pa, Humingi lang ng ano yun. Para sa Pangalin. mga pets. Walang 20 seconds. Bigay ako ng 1 million. Sino pa ba? Sa Japan. Dami kong tinulungang homeless dyan. lupit ah. Kumbaga mantra ng buhay ko yan ang pagtulong. Uwe, Kaya lang ngayon naririndi na, napupundi na rin ako sa mga yan. Akala mo kung sino magaling eh. Wala namang Wala kang kayang patunayan. Ano ba nagawa? wala kang mapapala. Halata na ba? Wala akong mapapala. Ano nyo sa lipunan?
Pero wag na natin pag-usapan yan. Si Yama, hindi ko naman kayang pigilan yan sapagkat tao yan na nasasaktan eh. At buhay na testigo at buhay na saksi yan eh. Involved siya sa mga pagkakataon na yun. Hindi ko masisi ang tao ko na nasasaktan. Ate, Oo. Oo. ate, Oo. Nakatulog na sa kasinungalingan. Dito po ako. wala akong pera. Dito po ako. Wala akong Komedyante. Mapagbigay siyang tao. Nasasabi lang niya. Marami siyang pinagkautangan na tao. Isa na doon si Madam Corina Sanchez. Umutang sa kanya ng 1 milyon. 20 million naman kay Madam Amy Marcos. Kay Manny Pacquiao, 2.6 billion. 2.1 billion. Tapos ngayon sasabihin mo, hihingi ka kay Yamatan, wala kang pera, wala kang panggastos. Nandito po ako. Wala akong pera. Nandito po ako. Trilyonary, walang pera. Nakang pera. Wala akong pera. Wala Oo akong pera. naman. Hindi ako walang Kawawa. pera. Panggastos, 1 milyon. Pandalawang araw. Ba? 2 araw lang, 1 milyon? Tapos, bibiling mo ba yung co-op doon sa sa loob? Naman. So, talaga, bunso. Lanin mo ko ng ka lang eh. Bibiling Manaaning mo ba lang yung ako. co-op doon sa loob? Ang dami ko pinapakain dito. 700. Nagpapakain ka ba hanggang doon? Yung co-op ba? Bibilin mo na? Pwede. Oo, pakainin ko lahat. Araw-araw. Mainam pa yung mga ganyan kesa doon sa mga minahal mo. Naka-open naman lahat ng ano ko. Okay pa naman ako. Alam mo na. Nanguurat Kamusta lang. ka naman dyan? Dito nagkakape ko sa ano. Okay. Okay ka naman dyan? Wag niyo na akong Ito ba tanongin. nagkakasakit? Wag niyo nang tanongin kung okay ako. Okay lang naman. Wala. Alam ko hindi ka okay. Basta mag-ingat ka, ha? Basta mag-iingat ka. Ang sweet. Sa... China oil. O malinaw na malinaw. Trilyonaryo, walang pera. Nanghihingi. Hindi ko alam kung sino yung kausap niya dito eh. Parang hindi si Yamatan to. Ka-plastic. Ito pa, isa pa. May pa-demanda pa. I-demanda mo ako, peke yan pagkatao mo. May pag-ganun-ganun pa siya. Gago, ikaw ang peke, gago. Ikaw nga budol-budol eh, pukin ang ina mo. Ginamit mo pa. Nagpanggap ka pang first cousin ng first family. Taraktadon to. Tapos ang trabaho mo, mambudol. Bobo nito. Hindi ka namin kilala, gago. Huwag kang pretending ha. Huwag kang pretending. Hindi ka nila kilala. Huwag kang pretentious. Ako kilala nila. Ikaw hindi. Bobo ka. Ayan, kahit makarating to. Ako kilala nila. Ikaw hindi. Bakit? Budol kasi lakad nyo. Mabuha ka ng inan to. Akala mo may tira. Shed naman ang tuka. Dapat ganito ka katapang. Sabihin mo nga, Yolen, na kamag-anak mo sila katulad ng sinasabi ko. Ako, kamag-anak ko sila. Kilala nila ako. Ikaw nga, sabihin mo nga yan, Ayan. Magandang hamon yan, di mo? Diba? Sabihin mo nga, Yulen, na kamag-anak mo sila, si Presidente at si Senador. Ako, Pare-parehas kakilala lang nila kayo. ako.
Ikaw nga, sabihin mo nga, nakakilala ka nila. Oh. Ako, kilala talaga nila ako. Kilalang kilala. Ikaw nga, kilala ka ba nila? Oh. Yun lang. Ah. Ay, sasabihin mo ako, peke, ako kilala nila. Ikaw, kilala ka ba nila? Ah. Ako kilalang kilala nila. Nasa akin lahat ng telephone number nila. Ah. Kung magpapakita ka sa akin, isi-share ko sa iyo. May telephone number ako ni Senator, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni First Lady, may telephone number ako ni dating First Lady, may telephone number ako ng ninang ko. Oh, may mga telephone number nila ako. Oh, may nakasave pa sa cellphone ko yung mga message namin nung una. Nung hindi pa ako nakukulong. Ikaw ba meron? Ang tanong, kung sinasagot ba nila yung mga tawag mo? Yun ang biggest question doon, mga kaplastik. Nasa iyo nga ang number. Pero ang the biggest question is, sinasagot ba nila ang mga tawag mo? Pinapansin ka ba nila? Diba? Ay, wala. Ay, ito yung live tong ikaw sinasabi naman ko. sa- Patututuhanan ko to. Very responsible. Ayun. Wala. Madaling sagot. Wala. Kasasabi lang niya. Ayun. Yun ang magandang sagot niya. Wala. Wala siyang sinagot. Simple ako sa sinasabi ko. Kahit pumunta ka ron, pagtanong mo sa kanila, ikaw, kilala ka ba nila? Mag-live ka na. Sinasabi mo. Sabihin mo nga sa live na kamag-anak mo sila, first cousin mo sila, at kilala ka nila. Sige nga, yung live. Yung nakikita yung mukha mo na nagsasalita. Si Yulen Marcos ang tinutukoy na itong hinayopak na to. Ano? Di mo kayang gawin, ha? Di ikaw ang peke, tarantado, putang ina mo. Tigilan mo na yung pambubudol mo sa Pilipino, hayop ka. Putang inan to. Hindi ka na naawa doon sa matanda, putang ina mo, namatay na yung asawa, hindi yung pa. Putang inan to. Nakakagigil ka. Marcos, Parang siya, hindi rin. Gamit na pangalan mo, putang ina mo, budol lang pala yung lakad mo, hayop ka. Lupit mo. Sinisira mo, putang ina mo, hayop ka. Marcos pa yung gamit mo, putang ina mo, mambubudol ka lang. Tarantado ka. Parang sarili mo Papakita sa akin, ikakaskas ko yung mukha mo sa spalto, hayop ka. Maniwala Parang ka. sarili mo yung pinapatamaan mo ah. Patawarin niyo po ako. Pero hindi ko lang humapigil ang pagmumura sa putang inang tao na to. Walang ginawa kundi kabudulan ng putang inang to eh. Puro pambubudol eh, putang ina mo. Ako, putang na ibinibigay ko buhay ko makatulong sa tao. Ikaw, putang ina mo, isusubo na lang ng tao, bubudulin mo pa, hayop ka. Tang ina mo. Are you talking about yourself? Na pretending na Marcos? At gigil na gigil ka na dahil ginagamit mo yung Marcos, apelido, then nambubudol-budol lang? You talking about yourself as well. Diba? Parehas lang kayo ni Yulen Marcos na gumagamit din ng apelidong Marcos, pero hindi natin sure kung ano ba talaga ang tunay na pangalan ni Yulen Marcos dito. Diba? Nagkakaanuhan kayo. Bakit nung nagkita kayo nung nahuli ka sa optometry, ba't di mo sinapak yung tao? Nandun siya, harap-harapan kayo nag-uusap nun. Diba? Hindi ko alam kung bakit nyo naisipang bahira ng masamang imahe ang apelido nila. Na nakikisakay ka sa mga pangalan ng mga elite, pero ngayon, sinisiraan mo ngayon, Mang Marcos. Magkikita rin tayo. Magkikita rin tayo. Ihanda mo katawan lupa mo, sabi ko sa'yo. Pagpapaltahin kita. Diba? Nagkita naman talaga kayo that time eh, nung nahuli ka nga lang. O bakit di mo tinuspok? Tumbongin kita. Ba? Tumbong pala.
Eh, baka hindi nyo kamag-anak, baka kapatid ninyo. Siguro. Hindi, hindi lang ano yun, marami yan. Maraming ganyan. At saka po ano-ano ginagawa. Pero napapanood nyo ba yung video niya? Hindi naman Hindi. talaga kasi Huwag nyo nang panoorin, baka mag-positive ulit. masyadong marami ganyan, hindi ko na pinapansin. Marami nang ganyan. So, nabayaan mo sila. Ay. Ang sinasabi lang namin. Pagka Ayan ha, sinabi, maraming nag-aabang kasi. Alam niyo kaya namin na itanong, Senator, tambak ho kami ng tanong dito. Dito sa stasyon, may kinalaman nga dyan sa Francis Leo Marcos na yan na sinasabing kamag-anak ninyo. Nagpapakilalang kamag-anak ninyo. hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Hindi unang-una hindi talaga yung Marcos. Kaya hindi ko alam kung anong pero nakakatulong daw siya, tumulong siya. Wag pag humingi ng pera, wag yung bibigyan. Anyway, Senator Marcos, napag-usapan natin ng fake news. Ayan, sa social media. Ayan, ano ba ito? Totoo ba ito o fake news yung nagpapanggap na kapatid nyo raw? Itong Francis Leo Marcos. Marami yan. At wala, malagay ko. Marami dyan, basta gusto lang magpasikat. Opo. Iba, iba-ibang mga ano. Pero marami yan, mula pa nung bumalik kami nung 91, dami-daming ganyan, dami nagrereklamo sa amin. Mga foundation, mga ano, sa bawat kasahan sa Pilipinas. Matuto na tayo ng mga tao. Huwag kayo maniwala dyan sa ganyan. At bigla na lang, mga bigla na lang lumabas na hindi mo naman malaman kung saan galing. So, wala. One of many yan. Wala nang katapusan yung mga ganyang klase. Pero Nagtatanggap ng kung ano. Pero ibang pakulo nitong Francis Leo Marcos, Senator Marcos sir, dahil ito daw mayaman at sa kanya daw kayo humingi ng pera. Maging ang dating Presidente Imelda Marcos. Gano'n ang paniwala na, wala tayo. Pero siguro naman alam ng tao yan. Hindi kaya na sabi ko, madami yan. Almost, nagkagaya sabi ko, mula nung nakauwi ko din, nandiyan na yung mga yan. Basta pinawarningan lang namin yung tao. Basta yung yung mga nagsasabing mga kamag-anak namin, hindi namin mga kamag-anak yan. At ngayon lang namin nakita yung mga yan. So, huwag kayo masyadong maniwala dyan sa mga ganyan. Okay, Senator Marcos sir, ayan, maraming salamat po. Kamag-anak nyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. So, hindi namin kamag-anak, in short. Meron pang iba may bago na naman may bago na naman kami kamag-anak. Hindi ko na naman kilala. Doon naman na sa Hong Kong, yung mga maharlika banks. Kung alam kung ano yun May cyber currency na high-tech pa grabe naman talaga ito. Wala na lang sa publiko na walang kamag-anak na gano'n, na hihingi ng pera at nangangako ng limpak-limpak na salapi. Ayan, katulad ni Francis Leo Marcos siya daw ang tagapagmahana ng inyong mga ari-arian. Anyway. Nako, di dapat siya pala ang dapat hanapin ng PCGG na pagkatagal-tagal na naghahanap. May punto ka nga. Anyway, Senadora, maraming salamat. Ayun, malinaw na malinaw mga kaplastik na dapat kung halimbawang siya talaga ay tinaguri ang trilyonaryo ng Pilipinas at siya ang tumatago ng mga yaman ng pamilyang Marcos, ay siya ang dapat habulin ng PCGG gaya nga na sinabi ni Senator Amy Marcos. At the same time,
dapat hinahabol din siya ng mga BIR. Dahil limpak-limpak ang mga salapi niya, mga kaplastik. Diba? Napagpanggap siya, wala naman siyang credible documents at mismong pamilya na nga ng Marcos ang nagsabi na hindi na talaga nila alam yan. Nakilala o kamag-anak o malayong pinsan man lang. Wala, di ba? At awareness sila sa mga ganyan dahil maraming mga ganyang tao na nagpe-pretend na kamag-anak ng mga elite na tao. At yun, at the same time, yan talaga ang gagawin nila, mga kaplastik, ni Norman Mangusin, na gagamitin niya ang pangalan ng Marcos para sa mga madidilim na balak sa mga taong bayan. So ito pa, isa pang hirit. Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matinoto kahit si Sandro. Magwala. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation. Pero lasinggero, lalo yung pinakabunso, si Vincent. Puta ko makalaklak ng nainigarilyo pa. Diyos ko. Yan ang trilyonaryo, mga kaplastik. May manukan sa labas. May manok. May poultry ba dyan? Yan ba masasabi mong trilyonaryo na yung background ng bahay niya ay plain lamang? Na wala man lang kaano-ano yung bahay, walang kaabog-abog, wala man lang ka-lifestyle. Tapos sinisiraan pa yung mga kamag-anak ni Bongbong Marcos na lasinggero. Diba? At dahil dyan, mga kaplastik, ay may larawang pinakita si Pudgy News. Pudgy News is in Ilocos Norte. Napakinggan at naunawa ng ating mahal na Pangulong BBM ang mga pahayag ni Norman Mangusin, kabilang ang aligasyon na humihingi umano ang First Lady sa kanya ng pera, pati na ang iba pa niyang mga paratang laban sa mga Marcos. Hindi niya pahintulutang manaig ang anumang paninira o maling impormasyon laban sa Pangulo at sa kanyang pamilya. So yan. Yan yung caption, mga kaplastik, ni Pudgy News. So may possibility na baka gawan na niya ng file case against si Norman Mangusin. So the biggest question is, aayon kaya ang kampo ng Pudgy News na magsampa ng kaso itong si Bongbong Marcos upang mapabilis ang pagkakaulong ni Norman Mangusin? Paki-comment na lang po. Kasi mukhang napupuna na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ganitong aligasyon ni Norman Mangusin. Since napapansin na rin siya ni Manny Pacquiao, napapansin na siya ni Atty. Rowena Guanzon, di malayong mapapansin na rin siya ng pamilyang Marcos dahil sa mga sunod-sunod na mga aligasyon na paninira niya sa pamilya, especially sa kanya, kay Bongbong Marcos. At ito naman po yung caption para kay Liza Marcos na napanood na din ng ating First Lady Liza Araneta Marcos, ang mga pahayag ni Norman Mangusin kabilang sa aligasyong humihingi umano siya ng 40 million pesos, pati na ang iba pang niyang paratang laban sa kanyang anak na si Congressman Alexander Sandro Araneta Marcos III, kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Norte. Hindi nila pahintulutang manaig ang anumang paninira o maling impormasyon laban sa Pangulo at sa kanilang pamilya. At yun ang caption, mga kaplastik. At kasama niya tong si Pudgy News sa larawang ito. At kanina, di ba, pinakita natin na si Pudgy News ay kasama rin si Pangulong Bongbong Marcos.
At napuna na rin siya ni Liza Raneta Marcos, ang First Lady ng ating Pangulo. At may posibilidad nga talaga na managot si Norman Mangusin dito. Matapos na marinig ang mga paratang at kung ano-anong kwento na inilalabas ni Norman Mangusin, tulad ng pagiging lasinggero di umano ng mga kamag-anak ni Bongbong Marcos, mga kaplastik. So kung mangyari man na mapunan to ng pamilya Marcos ang ginagawa ni Norman Mangusin, ay lalong lumiliit ang mundo niya. Lalong lumiliit ang mundo niya in the way na marami siyang kasinungalingang pinagsasasabi sa mga pamilyang Marcos. At di lang yun, sa lahat ng mga elite na tao na nabanggit niya before. So mga kaplastik, mukhang lalong kumikitid at lalong umiiksi ang kanyang lupang tinatapakan. Pagkus, ito na siguro ang katapusan ni Norman Mangusin. At sa darating ng February 24, 2026 ay yun na ang simula ng kalbaryo niya dahil maghaharap na sila ni Makagago Watsapman at ang iba pang mga taong galit sa kanya sa Parañaque Municipal Office. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.